Nagsimula ang anime sa isang batang lalaki na si Lloyd na tinuruan ng kanyang istriktong guro tungkol sa 4 na pangunahing elemento ng mahika. Sinimulan ang kanyang pagsasanay sa elemento ng apoy at mahigpit siyang sinabihan ng guro na dapat niyang ipagpatuloy ang pag-ensayo hanggang sa makuha niya ito ng tama at kung mabigo siya, wala siyang hapunan sa gabing iyon. Dahil sa takot at determinasyon ay seryosong nagsanay si Lloyd at buong tiyaga niyang iniensayo ang mahika na apoy. Pagkatapos ng maraming pagsubok at sipag ay nilapitan niya ang guro at sinabi na nagtagumpay na siya at ipinakita niya ang apoy na nalikha niya, at namangha ang guro sa bilis ng pag-unlad niya. Pero agad itong pinatay ng guro at lumikha ng napakalaking apoy sa harap niya na sabay sabing mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Doon naunawaan ni Lloyd na simula pa lang ito ng kanyang paglalakbay. Kinabukasan ay tinuruan siya ng guro kung paano kumuha ng tubig mula sa lupa at sa unang pagsubok ni Lloyd ay nabigo siya, kaya mas malinaw na ipinaliwanag ng guro kung paano ito gawin. Muling nagpakita ang guro ng halimbawa at kumuha ng tubig mula sa lupa sa harap niya. Namangha si Lloyd sa kakayahan ng guro at hinikayat siyang subukan ulit at sa pagkakataong ito ay nagtagumpay siya. Ipinagmalaki niya ang tubig na nakuha niya pero agad siyang binuhusan ng guro ng maraming tubig sabay sabing ganito ang tunay na tubig. Sa sumunod na araw ay ipinakita ni Lloyd na marunong na siyang gumamit ng hangin pero mahina pa ang kontrol niya. Nang makita ito ng guro ay pinasabugan siya ng malakas na hangin hanggang sa bumagsak siya, para ipakita ang layo pa ng agwat ng kanilang lakas. Pagkatapos ay pumunta siya sa kagubatan at gumamit ng yelong mahika para gumawa ng estatwa na kamukha ng kanyang guro. Umaasang matutuwa ito pero nang dumating ang guro at nakita ang estatwa at ginamit niya ito laban kay Lloyd, hinuli niya si Lloyd at pinalaki ang estatwa at saka ito binasag kaya't bumagsak si Lloyd kasama ng mga bubog ng yelo. Habang tumatayo siya ay naramdaman niyang kulang pa ang lakas niya, kaya sinabi niya sa guro na magpapalakas pa siya para magkaroon ng tunay na kapangyarihan at lumipat ang eksena sa bahay nila, kung saan malubhan ng may sakit ang guro. Tinanong siya ni Lloyd kung mas magaan na ang pakiramdam niya pero nanatili pa rin itong nahihirapan at di sumuko si Lloyd. Gumamit siya ng healing spell at sa wakas ay gumaling ang guro at sa sobrang pasasalamat, niyakap siya ng guro at pinasalamatan pero bigla niya itong hinawakan at sinabing oras na muli para mag-ensayo. Makaraan ang ilang araw nag-iisa ang guro sa kanyang silid at nagbabasa ng spellbook habang malungkot ang mukha. Pumasok si Lloyd para sabihing handa na ang pagkain at nang ilalapag ng guro ang libro sa mesa at nahulog ito sa sahig, dinampot ito ni Lloyd pero bigla siyang nawalan ng malay na ikinagulat ng guro. Pinulot muli ng guro ang libro at napagtanto na baka may dakilang kapalaran si Lloyd. Mag-isa siyang naupo at tinapos basahin ang libro at iniisip ang hinaharap ni Lloyd at kinagabihan. Sinilip niya ito sa kwarto at mahimbing ang tulog ni Lloyd at may lagnat. Tahimik na nangako ang guro sa sarili na hindi niya hahayaang ulitin ni Lloyd ang mga pagkakamali niya noon. Hinalikan niya ang noon nito na iniwan ang isang healing sigil na unti-unting naglaho. Kinabukasan ay bumalik sila sa kagubatan at gumamit si Lloyd ng healing magic sa isang bunga at laking gulat niya nang bigla itong lumaki at hinog agad. Nakita ito ng guro at inamin na mahusay na si Lloyd sa healing magic pero hindi pa tulad niya, kaya ipinakita niya ang tunay na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapagaling sa buong puno at hindi lang sa isang bunga. Pumitas siya ng bunga at tinikman ito at saka siya umalis at habang si Lloyd ay nanatiling humahanga sa lakas ng kanyang guro at pagbalik sa bahay, sinabi ng guro na may mga beastman na kayang kontrolin ang mga halimaw gamit ang kakaibang mahika. Nagtanong si Lloyd kung bihirang uri ba iyon ng mahika pero nag-alinlangan ang guro at iginiit na ito ay sinaunang kapangyarihang matagal nang nawala. Binalaan siya na umiwas dito at kinabukasan ay ipinagpatuloy ni Lloyd ang kanyang pagsasanay habang may tinatagong mahiwagang tungkod. Pero agad itong pinalitaw ng guro at pinalo siya gamit ito at pinabagsak siya sa lupa at sinabihan siya ng guro na kumilos ng mas mabilis. Ipinopunto nito na kulang pa siya sa karanasan at pinaalalahan ng maging maingat sa pagsasanay. Bumalik sila sa bahay para talakayin ang iba't ibang uri ng mahika na kabilang ang tinatawag na magic stone. Ipinaliwanag ng guro na ito ay pinatigas na mana at kaya nitong baguhin ang mga bagay sa paligid para maging karagdagang magic stones. Nagtanong si Lloyd kung posible bang maibalik ang ganitong bagay kapag nawala na. Ilang araw ang lumipas at bumalik sila sa kagubatan at walang kaalam-alam sa mangyayari. Tinatakpan ng guro ang mga mata ni Lloyd at nang alisin ito ay tinanong siya kung pamilyar ba sa kanya ang lugar at laking gulat niya nang makita niyang nasa harap na pala siya ng isang halimaw.
Iniabot sa kanya ng guro ang isang kutsilyo at sinabing may 1 linggo siyang palugit para makabalik sa bahay. Hindi makapaniwala si Lloyd at ipinaliwanag ng guro na kailangan niyang mabuhay gamit ang mahika at saka siya agad iniwan. Agad lumitaw ang halimaw at sumugod sa kanya at tumakbo si Lloyd at umakyat sa puno para makaiwas. Napagtanto niyang hindi sapat ang white magic para labanan ang halimaw kaya't kailangan niyang tumakas. Gumamit siya ng vision magic para makita ang isang ligtas na lugar sa malayo. Bumababa siya sa puno at nagsimulang maglakad habang hawak ang kutsilyo pero agad niya rin itong itinago. Kinagabihan ay ginamitan niya ng mahika ang isang prutas at kinain ito at naghanap siya ng masilungan sa isang kuweba. Gumuhit ng maliit na magic circle para bahagyang palakasin ang katawan niya. Kinaumagahan ay sinubukan niyang akyatin ang bundok pero muntik na siyang madulas at mahulog. Pagsapit ng gabi ay pumasok siya sa isang guwang na puno para magpahinga at gumamit ng spell para makatipid sa mana. Sa umaga ay ipinagpatuloy niya ang paglalakad sa gubat habang patuloy na pinalalakas ang kanyang katawan gamit ang mahika, pero habang naglalakad ay natapakan niya ang isang sanga na naging dahilan para bumagsak ang isang dambuhalang nilalang. Mabilis siyang nakaiwas at sa takot ay tumakbo siya at sinimulan siyang habulin ng halimaw. Agad siyang gumamit ng speed spell para makaiwas at sa wakas ay nakabalik siya sa bahay pero sobrang pagod kaya bumagsak siya agad sa lupa. Lumabas ang kanyang guro at may ngiting ipinahayag na pasado siya sa pagsubok. Paglipas ng mga taon ay naging binata na si Lloyd at patuloy pa ring gumagawa ng mga gawaing bahay. Isang araw habang naglilinis ay nakakita siya ng libro tungkol sa isang lungsod na malapit lang. Napansin ng kanyang guro na huminto siya sa paglilinis at sinabihan siyang tapusin ang gawain. Nagtanong si Lloyd kung maaari niyang hiramin ang libro at pumayag naman ang guro. Habang abala pa rin siya sa paglilinis ay muling lumapit ang guro at humingi ng tulong sa paggawa ng anti-aging spell. Hinihila siya papunta sa labas kahit wala siyang choice at pagkatapos ng ritual ay binalik siya ng walang pasintabi. Habang kumakain sila ng tanghalian ay bigla namang pumasok sa isip ng guro ang bagong ideya para sa enhancement spell, kaya sa gabing iyon ay hindi rin pinahinga si Lloyd, pinakiusapan siyang samahan siya, binigyan siya ng guro ng espesyal na potion at iginiit na makakatulong iyon para magising at magkaroon ng lakas. Pero pagkatapos niya itong inumin at agad siyang nawalan ng malay sa sobrang pagod, kinabukasan ay abala pa rin si Lloyd sa pagbabasa ng aklat tungkol sa lungsod. Nang puntahan siya ng guro para gisingin ay wala na siya sa kwarto. Napansin ng guro ang librong naiwan sa mesa at agad niyang naisip kung ano ang nangyari. Lumipat ang eksena kay Lloyd na nasa biyahe na papuntang lungsod at pagdating niya roon, humanga siya sa dami ng tao at sa kasiglahan ng lugar. Sa isang sandali ay muntik na siyang mabangga ng isang karwahe na dumaraan at sinisigawan siya ng driver na mag-ingat. Habang si Lloyd ay namangha pa rin sa kaibahan ng buhay sa lungsod kumpara sa tahimik na buhay na nakasanayan niya. Maya-maya ay bumili siya ng tinapay pero naubos lahat ng pera niya at biglang may lumutang na pink na papel. Hindi niya alam na may nanunood pala sa kanya mula sa malayo at binasa niya ang sulat at nalaman na may bukas na posisyon para sa mga adventurer kaya't nagpas siyang sumali si Lloyd. Sumali siya sa bagong grupo kung saan si Allen ang pinuno at agad silang lumabas para sa isang misyon. Nang makasalubong nila ang halimaw ay bigla itong umatake at winasak ang mga pader sa paligid. Gulat na gulat si Lloyd sa lakas nito at tinawag ni Allen si Sheena para magpagaling ng sugatan, pero bago pa siya makakilos si Lloyd ay palihim nang nagcast ng healing spell, pinalakas ang buong koponan para makapaghanda sa pakikipaglaban sa halimaw. Isa sa mga kasamahan ni Lloyd ang bumaril ng palaso diretso sa mata ng halimaw na siyang ikinagalit nito. Gumanti ang halimaw at tinangkang saktan ang babae pero agad siyang pinrotektahan ng isa pang kasamahan. Maya-maya isa pang miyembro ng grupo ang nakatali sa halimaw dahilan para hindi ito makakilos. Sa huli si Allen ang tumapos sa laban gamit ang isang malakas na atake at pinanood ni Lloyd ang tagumpay nila at sa sandaling iyon, napansin siya ng isa sa mga babaeng miyembro ng grupo at pagbalik nila sa lungsod, sinalubong sila ng maraming tao na parang mga bayani. Pagkatapos ay bumalik sila sa base ng grupo kung saan inabot ni Allen kay Lloyd ang bahagi niya ng gantimpala. Ipinaliwanag niyang ito ay bayad para sa isang D-rank na trabaho at sana ay huwag itong ipagdamdam ni Lloyd, pero ayos lang kay Lloyd, hindi siya naapektuhan ng mababang ranggo niya. Nag-alok si Allen na magdiwang sila pero tumanggi si Lloyd at umalis at iginiit na hindi siya umiinom ng alak. Medyo nadismaya ang isa sa mga babae sa grupo at si Allen naman ay tila wala lang at pabiro na binanggit na kahit sinong white mage ay pwede na parang hindi ganoon kahalaga sa laban.
Samantala sa bahay ng guro ni Lloyd dumating ang monitor para iulat na sumali na si Lloyd sa isang grupo ng adventurer na tinatawag na hero at kasalukuyang humahabol ng mga halimaw. Tiningnan ito ng guro bilang pagkakataon ni Lloyd na maranasan ang tunay na labanan. Pinaalalahanan niya ang sarili na basta't manatiling humble si Lloyd at wala siyang dapat ikatakot. Tinanong ng monitor kung may pagsisisi siya pero sagot ng guro ay hindi na niya uulitin ang mga pagkakamali niya noon. Ikinwento ng monitor na minsan ay sinubukan na kunin ng Demon Lord ang isang mahiwagang aklat kapalit ng sarili niyang buhay, sa layuning magdala ng kapahamakan sa lahat at naalala ng guro kung paano ginamit noon ang sinaunang mahika para baguhin ang kapalaran ng mga natalo ng Demon Lord, pero ang ganitong mahika ay may kapalit at ito ang buhay ni Lloyd. Balik sa lungsod ay may isang nagal-alakaw ng mga aklat sa kalye tungkol sa mga laban ng grupo ng hero laban sa mga halimaw. Nagkumpulan ang mga tao sa paligid niya at isinalaysay ng mga aklat kung paano lumaban si Allen sa mga halimaw habang si Lloyd ay sumusuporta mula sa likod. Binibigyan ng pagkakataon ang kanilang babaeng kasamahan na harangin ang mga atake hanggang sa mapigil ang halimaw at makabigay si Allen ng huling atake. Maya-maya sa bahay ni Allen ay dumalaw siya sa kwarto ng kanyang kasintahan at tinanong kung bakit abala ito sa pag-aaral. Iginiit nitong inaaral niyang muli ang mga basic defense spells at pinuri siya ni Allen pero inamin ng babae na may kakaibang pakiramdam siya sa huling mga laban, parang may nagbago sa epekto ng mga atake sa kanyang kalasag. Ipinaliwanag ni Allen na baka mas malakas lang ang mga kalaban pero napansin ng babae na bihira nang mag-ensayo si Allen at naisip niyang siguro hindi na ito kailangan dahil malakas na siya. Samantala sa tabi ng ilog sa labas ng lungsod ay may 2 sundalo ang pinatay ng isang dambuhalang halimaw. Dumating ang balita sa bahay ni Allen at siya ang hiniling na lumaban sa halimaw na may buong kumpiyansa at tinanggap ni Allen ang misyon. Pagdating sa tabi ng ilog ay tinanong ni Allen kung malapit na ang halimaw at kinumpirma ni Lloyd na oo at agad niyang nahanap ang lokasyon nito. Pumasok sila sa lungga ng nilalang at pinabagsak ito ni Allen ng walang kahirap-hirap pero biglang lumitaw ang isa pang halimaw, na ikinagulat ni Lloyd at ikinainis ni Allen at hindi nagtagal na tuklasan ni Lloyd na may demonyo sa likod ng lahat ng ito, gamit ang itim na batong mahika para gumawa ng gulo. Ang bato ay nasa tungkod ng demonyo na isang kristal na mana na sobrang bihira at makapangyarihan. Nagtanong ang isa sa mga babae sa grupo kung nasobrahan na ba sa mana ang bato at sagot ng isa pa, ginamit ito ng demonyo para kontrolin ang mga halimaw. Gumamit ng spell si Lloyd at inutusan si Lulo na putukan ang demonyo pag na-charge na niya ang mahika at bagamat nagulat ay sumunod si Lulo at tinamaan ang demonyo. Pagkatapos ay tinawag ni Lloyd si Mia at sinabing kunin ang tungkod at nagtanong si Mia kung ibig bang sabihin ay ibigay niya agad ito. Nang gawin niya ito ay agad na kinuha ni Lloyd ang tungkod na ikinagulat ni Mia at ikinagalit ni Allen dahil si Allen dapat ang namumuno. Nagmungkahi si Allen na patayin na lang ang halimaw gamit ang pagsaksak pero pinigilan siya ni Lloyd. Iginiit niya na kapag nawala ang magic stone ay maaaring mabaliw at maging mas mapanganib ang nilalang, pero hindi siya pinansin ni Allen at umatake pa rin at muntik na siyang tamaan, buti na lang ay mabilis na gumamit ng mahika si Lloyd para iligtas siya. Muling sumigaw si Allen at sinabing huwag makialam si Lloyd pero hindi umatras si Lloyd, lumapit siya at siya mismo ang tumapos sa halimaw gamit ang isang malakas na atake. Pagkatapos sa bahay ni Allen ay napagdesisyonan niyang tanggalin si Lloyd sa grupo. Inakusahan niya si Lloyd na palaging pumapalpak at hindi nagbibigay ng buong lakas tuwing may misyon. Giit pa ni Allen na mas mataas ang inaasahan niya mula sa isang white mage, pero dahil si Sheena ang gumagawa ng lahat ng hilang para sa kanya ay wala nang silbi si Lloyd. Tinanong ni Lloyd kung sa tingin nito na mahina ba siya at umamin si Allen na oo kahit medyo nalungkot si Lloyd. Tinanggap niya ito at tuluyan nang umalis sa grupo at makalipas ang kaunti, nagtungo si Lloyd sa isang bagong guild at nagtanong sa leader kung pwede ba siyang sumali sa kanilang grupo. Pero tinanggihan siya ng team leader at sinabing may white mage na sila. Habang patuloy na naglalakad si Lloyd ay narinig niya ang isang babae na nakikiusap sa isang empleyado na bigyan siya ng isang diamond kapalit ng white mage bago mag-umaga. Sinabi ng empleyado na sobrang hirap ng hinihingi niya. Pero hindi sumuko ang babae at paulit-ulit siyang nagtanong kung may kahit sinong white mage na pwedeng tumulong, halos nagmamakaawa na at hanggang sa banggitin ng empleyado ang pangalan ni Lloyd. Agad-agad na tumakbo ang babae papunta kay Lloyd at tinanong kung siya ba ay white mage at nang sumagot ng oo si Lloyd, agad siyang tinanong ng babae kung kasama na ba siya sa grupo at sinagot ni Lloyd na hindi, wala pa siyang kasalukuyang grupo at mabilis siyang hinihila ng babae sa braso at sinabing sumama ito sa kanya.
Bago pa sumali si Lloyd sa kanila, ang bagong team niya ay nasa isang misyon para hulihin ang isang grupo ng magnanakaw na tinatawag na Clay Blocks. Naniniwala si Cross at ito ang kanilang archer na magtatagumpay sila kung susundin nila ang plano. Si Silica at ito ang mangkukulam ay nagsabing dapat silang mag-ingat dahil isa itong misyon na may mataas na prioridad. Si Yui at ito ang kanilang leader, ay kumpiyansang kakayanin nila ito, pero si Clum, ang white mage ng grupo, ay lutang at hindi nakikinig. Inatake ng grupo ang mga magnanakaw at tinamaan agad ang mga ito. Gumamit si Silica ng mga fireball kaya't nasugatan ang mga kalaban at napilitan silang magtago sa likod ng mga kahoy na kahon. Pagkatapos ng atake ni Silica ay sinabi ng isa sa mga magnanakaw na ngayon ang tamang oras para umatake habang hindi siya nakabantay. Pero nang sinubukan nila ay sinalubong sila ng mga pana ni Cross at binagsak silang lahat na isa-isang pinatulog ni Yui ang mga natirang kalaban. Muntik na siyang tamaan ng isang magnanakaw pero dumating si Daga sa tamang oras at hinarang ang atake. Gumamit si Clum ng magic para palakasin ang katawan ni Daga kaya't naitulak niya ang kalaban at pinabagsak ito. Natalo nila ang lahat ng magnanakaw kaya't natakot ang leader na nagtatago pa at gusto na sana niyang tumakas, pero biglang lumitaw ang mga adventurer sa likod niya. Kalma siyang tinanong ni Yui kung pwede na siyang sumuko at sumama sa kanila. Tinanong ng leader kung sino sila pero agad niyang nakilala nang makita ang palawit ni Yui. Sinabi ni Yui na S-rank adventurer sila at biglang hinawakan ng leader ang kanyang staff na may magic stone at sinabing hindi nila kayang talunin ang halimaw niya kahit S-rank sila. Tapos nagsummon siya ng isang higanteng stone golem na ikinagulat ng mga adventurer. Hula ni Silica na dahil gawa sa bato ang katawan nito ay baka hindi ito gaanong tinatablan ng magic. Naisip naman ni Cross na baka gumana pa rin ang mga pana at tumawa ang leader ng magnanakaw at inasar sila. Sabay utos sa golem na umatake at sinabi ni Yui sa team na umatras at siya na ang bahala. Inatake niya ang golem pero wala itong epekto at gumanti ang golem pero nakaiwas si Yui sa oras. Tinanong niya si Clum kung pwede siyang bigyan ng body strength spell pero lutang na naman si Clum at muling tinanong ni Yui si Clum, at sa pagkakataong ito nakinig na siya at ginawa ang spell. Muling umatake si Yui gamit ang isang malakas na atake at tuluyang nawasak ang golem. Natapos ng team ang misyon at tinali ang lahat ng magnanakaw at humingi ng paumanhin si Clum kay Yui dahil sa pagiging lutang niya sa gitna ng laban, pero hindi nagalit si Yui dahil alam niyang nag-aalala si Clum para sa nakakabata niyang kapatid. Kaya rin siya matagal na wala sa team at sa guild ay naghanap si Yui ng papalit kay Clum bilang white mage at natagpuan niya si Lloyd. Agad niya itong dinala sa base ng team at nagulat si Silica kung gaano kabilis bumalik si Yui, at inakala ni Cross na wala siyang nahanap na white mage pero sinabi ni Yui na meron na siya. Hindi naniwala si Daga at tinanong kung nasaan ito at itinuro ni Yui si Lloyd at sinabing ipakikilala niya ito. Tinanong niya ang pangalan nito at nang sabihin ni Lloyd ay binanggit ni Yui na siya na ang bagong white mage. Ipinakilala ni Yui si Lloyd sa mga miyembro ng team, binanggit niyang siya ang swordswoman at pinuno ng grupo, at malugod niyang tinanggap si Lloyd pero hindi agad pumayag si Lloyd na sumali at inaasahan na ito ni Silica. Akala ni Daga ay dinala lang siya ni Yui nang hindi ipinaliliwanag ang lahat at sa isip ni Cross, baka tanggihan ni Lloyd ang misyon dahil parang imposibleng matapos ito kung wala si Clum at hinala ni Daga, baka papalitan ni Lloyd ang posisyon ni Clum. Naiintindihan ni Silica ang pakiramdam ni Yui tungkol sa pagsuko sa misyon, pero nakita rin niya kung gaano ito nalulungkot at tinanong ni Yui kung ano ang mangyayari sa kliyente nila kung tanggihan nila ang misyon, gayong may mga tao humingi ng tulong sa kanila. Nagsuggest si Lloyd na ibigay na lang ang misyon sa ibang team pero sinabi ni Silica na hindi pwede dahil ito ay rank A mission, tanging mga team na rank A pataas lang ang pwedeng tumanggap nito at alam ni Daga na lahat ng rank A teams ay nasa mga misyon sa labas at dahil rank S sila lang ang may kakayahang tumanggap nito. Nagulat si Lloyd nang marinig na rank S sila ang pinakamataas na ranggo para sa mga adventurer. Ipinaliwanag ni Cross na pwedeng magtrabaho ang mga adventurer kasama lang ang rehistradong miyembro ng sarili nilang team, kaya hindi pwedeng manghiram ng miyembro mula sa ibang grupo. Gusto sanang tumulong ni Lloyd pero naalala niya ang sinabi ni Ellen na wala siyang silbi, kaya nalungkot siya, pero para kay Yui ay walang problema kung sasama siya lalo na kung magaling talaga si Lloyd. Pagkatapos ay pumunta sila sa gubat at hiniling ni Yui kay Lloyd na ipakita ang kakayahan niya para sa evaluation. Mabigat ang naramdaman ni Lloyd dahil natatakot siyang mabigo ulit at gaya ng nangyari sa dati niyang team,
Akala ni Daga na nahihiya lang si Lloyd sa request at biglang sinabi ni Lloyd na tanungin siya ni Yui tungkol sa spell na gagamitin niya at pumayag naman si Yui. Binanggit ni Yui na mag-cast siya ng buff spell sa kanilang lahat na ikinagulat ni Lloyd at Cross at karamihan sa mga white mage ay hindi kayang gawin yun. Tinanong ni Lloyd kung ang pag-cast ng sabay-sabay na buff sa buong team ay nangangahulugang pasok siya bilang rank S. Kinumpirma ni Yui at ipinaliwanag niyang dapat sabay-sabay hindi isa-isa at naisip ni Lloyd kung ano ba talaga ang inaasahan nila sa kanya. Tinanong ni Yui kung hindi ba niya kaya pero ang totoo ay hindi iyon ang problema ni Lloyd at sinabihan siya ni Daga na huwag magkunwaring malakas o magbigay ng maling pag-asa kay Yui. Giit ni Cross na dapat sabihin niya ng diretso kung kaya ba niya o hindi at humingi si Lloyd ng kaunting oras. Saka ipinakita ang kanyang staff na ikinagulat ni Yui at nagpakita siya ng mga magic circle at nagcast ng spell sa kanila. Tinanong siya ni Yui kung saan niya nakuha ang staff at ipinaliwanag niya na nanggaling lang iyon sa storage magic. Tinanong niya ang opinyon nila sa spell na ginamit niya at namangha sila nang makita nilang gumana ito. Nagulat si Daga na hindi siya gumamit ng kahit anong incantation at napansin ni Cross na mas magaan ang pakiramdam niya. Sinubukan ni Yui sa pamamagitan ng paghampas sa isang puno at agad itong naputol na labis na ikinagulat ng buong team at hindi sila makapaniwala. Ipinaliwanag ni Lloyd na gumamit siya ng 5 spell pagpapalakas ng katawan para dagdag sa depensa at dagdag sa magic power, bawas sa mana consumption at resistance sa mga status ailment. Namangha si Yui na nakast niya ang 5 sa kanilang lahat at sabi ni Lloyd ay madali lang sa kanya ang magcast ng isang buff lang. Pero inakala niyang gusto nila ng mas marami at baka maling akala iyon at ipinagtabi niya ulit ang staff humingi ng paumanhin sa mahina raw niyang performance, at sinabi niyang hindi siya karapat-dapat maging white mage nila kaya't aalis na siya. Pero pinigilan siya ni Yui at nagulat siya nang malaman niyang dating miyembro si Lloyd ng isang kilalang team ang hero team pero pinaalis siya dahil daw kulang ang lakas niya. Tinanong ni Cross kung paano siya nagkulang sa lakas gayong nakita na nila kung gaano siya kalakas. Ibinahagi ni Silica na ngayon lang siya nakakita ng ganon karami na magic na ginamit ng sabay-sabay. Sa isip ni Lloyd ay may mas malalakas pang white mage kaysa sa kanya at nagtanong si Cross kung ano ang mali sa naging evaluation sa kanya, pero ibinahagi ni Lloyd ang tungkol sa dating white mage ng team na iyon at sinabi niyang mas mabilis na ibalik na lang ito kaysa isama siya sa grupo. Ikinwento ni Yui kay Lloyd ang tungkol sa dating white mage ng team nila na may malubhang sakit na nakababatang kapatid na inaalagaan niya, dahil dito ay nauubos ang lakas at kalusugan niya at napansin ng lahat na sobrang pagod na pagod siya. Sabi ni Silica na kusa siyang umalis sa team matapos maapektuhan ng husto ang kanyang isip sa isang kamakailang misyon. Nalaman ni Cross na ayaw na lang nitong maging pabigat sa grupo at naunawaan ni Lloyd na naghahanap talaga sila ng bagong white mage. Dahil dito ay inisip ni Daga na baka subukan ng team na ituloy ang misyon kahit wala silang white mage, pero sobrang delikado iyon at magiging napakalaking hamon at nasa isip pa rin ni Yui kung okay na ba si Clum ngayon, at nag-aalala rin ang buong team para sa kanya. Tinanong ni Lloyd kung mahalaga rin ba talaga si Clum at ang kapatid nito sa lahat ng miyembro at medyo nakaramdam siya ng selos. Tinanong niya kung anong sakit ang meron sa kapatid nito at hindi alam ni Yui ang buong detalye, pero sinabi niyang ang sakit ay unti-unting ginagawang magic stone ang katawan ng bata na labis na ikinagulat ni Lloyd. Naalala niya ang itinuro sa kanya ng dati niyang guro tungkol sa sakit na iyon kaya't hiniling niya kay Yui na samahan siya sa bahay ni Clum. Pumunta sina Lloyd at Yui sa bahay ni Clum at nagulat si Clum sa pagbisita nila at tinanong ni Lloyd ang kalagayan ng may sakit na kapatid. Ikinwento ni Clum na dati silang magkasama ni Selvi sa mga adventure pero nasugatan si Selvi sa isang misyon, at nawalan ito ng malay bago pa man siya makarating sa kinaroroonan nito at nagtanong si Lloyd tungkol sa mga sintomas, pero sabi ni Clum mas mabuti kung siya na mismo ang makakita. Binuksan ni Clum ang pinto ng kwarto ni Selvi at agad sumasalubong ang mabahong amoy ng mana. Punong-puno ng mabigat na mana ang buong silid at nang ipakita ni Clum ang katawan ni Selvi ay nagulat si Lloyd sa itsura nito. Ipinaliwanag ni Clum na unti-unti nang nagiging magic stone si Selvi, kapag tuluyang nawalan ng kontrol ang mana nito ay magpapalit na ang buong katawan niya at oras na lang ang binibilang bago siya tuluyang magbago. Pero lumapit si Lloyd kay Selvi at kung tama ang hinala niya ay naniniwala siyang kaya niya itong pagalingin. Nagulat si Clum dahil kahit ang pinakamagagaling na healing magic user na nakilala niya ay sinabing imposibleng pagalingin si Selvi, naisip niya kung ano ba ang kayang gawin ng isang normal na white mage.
Pero ang iniisip ni Lloyd na baka dahil iyon sa pagkakalantad ni Sylvie sa isang purong magic stone kaya tinanong niya si Clum kung nasugatan ba si Sylvie sa loob ng isang kuweba na may mataas na mana density. Kinumpirma ito ni Clum dahil ang misyon nila noon ay kunin ang isang magic stone mula sa loob ng kuweba. Tinanong ni Lloyd kung saan banda ang sugat ni Sylvie at itinuro ito ni Clum at tama ang hula ni Lloyd, doon pumasok ang mana at kumalat sa buong katawan ni Sylvie, kaya siya unti-unting nagiging magic stone. Tinanong ni Clum kung paano niya ito nalaman at binanggit ni Lloyd na tinuruan siya ng isang mahusay na guro. Tinanong naman ni Yui si Clum kung nagtitiwala ba siya kay Lloyd at pagkatapos nito ay inilabas ni Lloyd ang kanyang staff at gumamit ng magic circle, pero bigla siyang nakaramdam ng pagod. Tinanong siya ni Clum kung anong nangyari at binanggit niya na gumamit siya ng reverse mana transfer spell para sumipsip ng mana mula kay Sylvie. Nagulat si Clum at tinanong kung ang ibig ba niyang sabihin ay binago niya ang mismong spell. Ipinaliwanag ni Lloyd na ang dahilan ng unti-unting pagkakabato ni Sylvie ay ang nagwawalang mana sa loob ng katawan nito. Kaya kailangan niyang ibaba ang mana level ni Sylvie hanggat maaari at malapit sa zero. Kung hindi maaalis ang mana ay wala ring bisa ang anumang gamutan kaya't sisimulan niya ulit ang proseso ng pagpapagaling. Gumamit siya ng spell at sinadya niyang gumamit ng bersyon na may malaking kakulangan pagdating sa mana efficiency, kaya nasunog o naubos agad ang maraming mana habang pinapagaling niya si Sylvie na labis itong ikinagulat ni Yui at Clum. Tinanong ni Yui si Clum kung hindi ba ito kahanga-hanga at sagot ni Clum, ito na ang pinakakahangahangang bagay na nakita niya dahil ginamit ni Lloyd ang mga spell na siya mismo ang lumikha at nagcast siya ng dalawa ng sabay. Bukod pa doon ay ipinakita rin ni Lloyd ang kanyang tibay at lakas ng loob para kayanin ang matinding konsumo ng mana na isang bagay na hindi kakayanin ng karaniwang tao. Nagulat si Yui nang makita niya na nagsisimula ng gumaling ang mga kamay at paa ni Sylvie. Matagumpay si Lloyd na lubos niyang napagaling ito at lumapit si Yui sa kanya at ipinapaalam dito na nagtagumpay siya. Nagising si Sylvie at agad tinawag ang kanyang ate at napahagulgol si Clum sa sobrang saya at dahil sa matinding takot niya para kay Sylvie, lubos siyang nagpasalamat kay Lloyd at giit niya na kapag tuluyang gumaling si Sylvie, muli silang mag-a-adventure ng magkasama. Naisip ni Yui na makatuwiran ito at mas makakabuti para kay Clum at pagkatapos, sinabi ni Clum na siya na ang bahala sa susunod nilang pagkain at nagpaalam na si Yui kay Clum at pati na rin kay Lloyd. Pero pinigilan ni Clum si Lloyd at binanggit sa kanya na panatag ang loob niya para sa grupo habang kasama nila si Lloyd, nakiusap siyang alagaan niya ng mabuti ang team. Pero sa totoo lang ay hindi pa opisyal na miyembro si Lloyd ng grupo at iniisip pa rin niyang kulang pa ang lakas niya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa tavern kung saan nakatipon ang team ni Lloyd sa harap ng maraming pagkain at inumin. Iginiit ni Daga kay Lloyd na mahusay ang ginawa niya sa pagpapagaling kay Sylvie. Sa tingin ni Yui ay masyado pa rin itong humble kaya't biro niyang binanggit na sasampalin na lang niya ito, pero hindi maipaliwanag ang saya ni Lloyd sa tagumpay ng paggaling ni Sylvie at nakakalungkot lang na hindi na babalik si Clum sa team. Sabi ni Silica na dapat na nilang pag-isipan ang kinabukasan nila at si Cross naman ay halos maiyak sa sobrang tuwa. Nakita ni Daga na nabigyan ng panibagong buhay ang kanilang kaibigan at wala ng dahilan para hindi ito ipagdiwang. Nagpasalamat si Yui kay Lloyd sa pagligtas kay Sylvie at naalala ni Lloyd ang masasakit na salita noon ni Allen sa kanya. Tinanong ni Daga ang lahat kung ano ang gusto nila kung mabibigyan sila ng panibagong buhay. Sagot ni Silica ay gusto niyang maging isang asawa. Habang nag-uusap sila ay biglang nagsalita si Lloyd at tinanong kung pwede ba siyang sumali sa team, na ikinagulat ng lahat at sinabi niya kung okay lang sa inyo na narito ako na medyo ikinainis ni Yui. Akala ni Dagas ay ayaw pa rin ni Lloyd pero tuwang-tuwa si Cross at ayon kay Silica ay nakakagaan ng loob ang presensya ni Lloyd sa grupo. Kaya tinanggap na siya ni Yui bilang miyembro ng team at kinamayan siya ni Lloyd habang nagpapasalamat sa pagtanggap sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Yui na dapat nila itong ipagdiwang bilang pagtanggap sa bagong miyembro at para kay Lloyd, hindi na kailangan iyon pero iginiit ni Yui na ganito talaga ang ginagawa nila, may welcome party. Tinanong niya si Lloyd kung sasama ba ito at pumayag naman si Lloyd. Akala ng iba sa team ay gusto lang ni Yui magpapakasaya pero sabi ni Yui na hindi ganoon at seryoso siya at mali lang ang intindi nila. Kapag tuluyan ng gumaling si Sylvie ay balak niyang sumama ulit sa mga pakikipagsapalaran kasama si Clum. Nalungkot si Yudi nang malamang hindi nasasama si Clum sa kanilang grupo pero naiintindihan niya na kailangan nitong manatili sa tabi ng kanyang kapatid, kaya't naglakad na siya paalis at nagpaalam.
Paalis na rin sana si Lloyd pero bago siya tuluyang umalis ay tinawag siya pabalik ni Clum at hiniling na alagaan niya ng mabuti ang grupo para sa kanya. Iginiit ni Lloyd na hindi pa nga siya opisyal na miyembro ng grupo at pakiramdam niya ay masyado pa siyang mahina para maging kapaki-pakinabang. Hindi maintindihan ni Clum kung bakit pinapalabas ni Lloyd na mahina siya, pero binanggit niya na puso ang dapat sundin sa ganitong desisyon at kinagabihan. Ibinalita ni na Judy at Lloyd sa lahat na gumaling na si Silly at pinuri nila si Lloyd sa kanyang pagsisikap. Pero dahil hindi na babalik si Clum ay kailangan nilang pag-isipang mabuti ang kinabukasan ng kanilang grupo. Sa maikling panahon na nakasama ni Lloyd ang grupo ay nagustuhan na niya ang lahat at naramdaman niyang tunay ang malasakit nila sa isa't isa, hindi tulad ng hero party. Kinabahan si Lloyd habang tinatanong kung tatanggapin pa rin ba siya ng grupo bilang kanilang healer at sa totoo lang ay umaasa naman talaga silang sasali siya, kaya tuwang-tuwa sila sa desisyong iyon at bilang selebrasyon sa pagsali ni Lloyd sa kanilang grupo. Sinabi ni Yui na pwede siyang kumain ng kahit gaano karami ngayong gabi at sila ang magbabayad sa bayarin, bagay na walang ibang taong nagawa para kay Lloyd mula nang dumating siya sa syudad kaya't agad siyang kumain at sunod-sunod ang kinain niyang pagkain dahil sobrang sarap nito para sa kanya. Pero nagtaka ang iba kung bakit ganoon na lang ang papuri niya sa pagkain dahil sa kanila ay normal lang iyon. Hindi makapaniwala si Lloyd na ganitong kasarap na pagkain ay itinuturing lang na karaniwan dito, at napaisip siya sa mga pagkain niya noong bata pa siya. Tinanong siya ng iba kung anong klaseng pagkain ang kinain niya noon, pinaliwanag niya na kung ano lang ang kabute o halamang tinatanim ng kanyang master sa hardin at konting karne mula sa pangangaso sa gubat at yun lang ang kinakain nila, pero ang kanyang master ay walang kaalaman sa pagluluto para dito ay malalasahan mo lang ang asin. Kaya halos walang lasa ang mga luto nito at tinanong ni Yui kung anong klaseng tao ba ang master ni Lloyd, dahil kahit hindi ito marunong magluto ay nagawa nitong turuan si Lloyd ng ganoong kagaling na mahika at ibig sabihin, kamangha-mangha siguro siya. Tinanong din ni Silica kung ang master ni Lloyd ay isa ring white mage tulad niya, pero napagtanto ni Lloyd na hindi niya pala talaga natanong iyon bago siya umalis sa kanilang tahanan kaya't hindi siya sigurado, pero kung huhulaan niya ay masasabi niyang isa itong combat type na mage base sa kung gaano kadalas itong nagpasabog ng mga bagay. Nagulat si Silica na ang master ni Lloyd ay nakapagturo sa kanya ng white magic kahit hindi naman ito white mage, at kung pwede lang ay gusto rin sanang mag-training ni Silica sa ilalim ng master ni Lloyd pero agad itong tinanggihan ni Lloyd at sinabing mas mabuti pang huwag na niyang makilala ang kanyang master. Sa lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan niya sa ilalim ng training ni Merlin ay ayaw na niyang ipaparanas ito kahit sa pinakakinaiinisan niyang tao. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi niya gusto ang kanyang master at mahigpit ito sa pagtuturo, pero mabait din at ramdam niya ang pagmalasakit nito sa kanya. Pagkatapos ng kanilang salo-salo pinapaalala ni Yu sa lahat na kailangan pa nilang gumawa ng plano para sa kanilang misyon, pero bago iyon na dapat munang ipaliwanag kay Lloyd ang detalye ng quest at kinuha ni Yu ang quest notice, at ipinaliwanag ni Daggers na ang misyon nila ay alisin ang grupo ng mga halimaw na sumisira sa mga bukirin sa paligid. Hindi kaya ng mga lokal na itaboy ang mga halimaw mag-isa at tila maraming iba't ibang klase ng halimaw ang magkakasamang gumagala, na bihira o halos hindi talaga nangyayari dahil kakaiba ang sitwasyon, walang kasiguraduhan kung ano ang maaaring mangyari. Pero bilang mga adventurer ay naniniwala si Yui na tungkulin nilang tulungan ang mga taong nasa panganib at sumang-ayon dito si Lloyd. Tungkol naman sa plano sa labanan ay alam nilang hindi magiging masyadong epektibo sina Yui at Daggers sa direktang labanan laban sa maraming halimaw. Kaya kailangan nilang umasa sa AoE magic ni Silica para mapuksa ang mga ito, pero ang paggamit ng magic sa malawak na sakop ay kumakain ng maraming mana kaya't nag-aalala si Silica na baka hindi niya kaya tapusin lahat depende sa laki ng kalaban. Tinanong ni Yui si Lloyd kung marunong ba siyang gumamit ng mga offensive spell. Sinabi ni Lloyd na may alam siyang ilan pero tingin niya ay hindi ito kasing lakas ng mga spell ng isang combat mage tulad ni Silica. Kahit paano pa man ay kailangan pa rin nilang bumuo ng konkretong battle plan kaya't nagmungkahi si Daggers na siya at si Yui ang mauuna para akitin ang atensyon ng mga halimaw. Kapag nagsimula ng habulin sila ng mga ito ay may lalapit niya ang mga halimaw sa iisang lugar para mapuksa ni Silica ng isang bagsakan. Ang trabaho naman ni Cross ay protektahan si Silica habang nagkakast ito ng magic, at siya ang bahala sa pagpapagaling at support magic. Medyo na-excite si Silica na suportahan siya ni Lloyd dahil alam niyang malalakas ang mga buff nito,
Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin maintindihan ni Lloyd kung bakit mataas ang tingin ng lahat sa kanya. Akala dati ni Yui ay nagpapakumbaba lang si Lloyd pero ngayon na-realize niyang seryoso si Lloyd, hindi talaga niya alam kung gaano siya kalakas. Kaya sinabi ni Yui sa kanya na dapat magkaroon siya ng kaunting kumpiyansa sa sarili. Paalala naman ni Lloyd na tinanggal siya sa hero party dahil kulang daw siya sa lakas kaya't pakiramdam niya ay hindi siya ganon kagaling. Hindi pa rin maintindihan ng grupo kung anong klaseng hangal ang tatawag kay Lloyd na mahina, dahil buo ang tiwala nila sa kakayahan niya at natuwa si Lloyd sa narinig na iyon at nang matapos na ang meeting para sa strategy, lumabas na silang lahat at nagkasundo na magkita ulit kinaumagahan para simulan ang kanilang misyon. Sabay-sabay silang naglakad papunta sa inn at napansin ni Daggers na si Lloyd ay naglalakad sa kabaligtarang direksyon, kaya nilapitan niya ito at tinanong kung saan siya pupunta na medyo nakakahiya. Pero inamin ni Lloyd na wala siyang sapat na pera para makapag-in kaya't simula nang dumating siya sa syudad, natutulog lang siya sa ilalim ng tulay. Hindi pumayag si Daggers na hayaan ang bago nilang kaibigan na matulog sa ilalim ng tulay, kaya inabot niya kay Lloyd ang isang supot ng barya at sinabing kunin na niya ito at tumanggi sana si Lloyd dahil ayaw niyang tumanggap ng libreng pera. Pero sinabi ni Daggers na isipin na lang niya ito bilang isang maikling utang na pwede niyang bayaran kapag nakuha na niya ang parte niya sa gantimpala mula sa misyon. Labis ang pasasalamat ni Lloyd kaya't nangakong magsusumikap siyang bayaran ang utang at sinabihan siya ni Daggers na bilisan na at pumunta na sa inn. Nang gabing iyon ay nakatulog si Lloyd sa kama sa unang pagkakataon makalipas ang matagal na panahon, at sobrang nagpapasalamat siya dahil mababait ang mga kasama niya. Kinaumagahan ay nagtipon-tipon sina Lloyd at ang iba pa sa labas ng bahay ni Yui bilang paghahanda para sa kanilang misyon, at nang handa na si Yui na lumabas na siya para samahan sila pero nagtataka siya kung bakit wala silang dalang mga bag, dahil karaniwan sa mga ganitong misyon ay maraming dalang gamit. Ipinaliwanag ng iba na tinulungan sila ni Lloyd at ginamit nito ang storage magic niya para maiimbak ang lahat ng kanilang gamit para hindi na nila kailangan pang dalhin. Nag-alok si Lloyd na gawin din ito para kay Yui at matapos mailagay ang bag niya sa imbakan, nagpasalamat si Yui dahil ang pagbitbit ng mga bag ang laging nagpapahirap sa biyahe. Sinabi ni Lloyd na pwede naman niyang turuan ang lahat kung paano gamitin ang storage magic dahil hindi naman ito ganoon kahirap. Nagulat ang iba dahil hindi nila alam na posible pala ito para sa mga normal na tao tulad nila at ipinaliwanag ni Lloyd na ang lahat ay ipinanganak na may kahit kaunting mana, kaya posible naman talagang matutunan ang storage magic. Bagamat kailangan ng maraming pagsasanay para palakihin ang imbakan ng spell na kahit hindi kasing laki ng kay Lloyd ang imbakan nila, magiging kapaki-pakinabang pa rin ito kaya't humiling ang grupo na turuan sila ni Lloyd at masaya siyang pumayag. Maya-maya ay nagsimula na silang maglakbay at habang binabaybay nila ang mga damuhan, nakarating sila sa hangganan ng lupain ng mga demonyo at sa ngayon ay tahimik ang mga demonyo, pero walang kasiguraduhan kung kailan sila muling magtatangkang sakupin ang kontinente. Samantala sa loob ng kagubatan ay may isang misteryosong lalaking nakabalot sa kapa na gumagawa ng halatang masamang uri ng mahika, mukhang magiging sanhi ito ng problema sa hinaharap at kalaunan. Nakarating sina Lloyd at ang grupo sa unang checkpoint ng kanilang paglalakbay at mas maaga silang dumating kaysa sa inaasahan. Kaya't nagpasya silang magtayo ng kampo malapit sa ilog at inilabas nila ang lahat ng gamit para sa kampo mula sa kanyang imbakan, at nagsimulang magtulungan ang lahat sa pagtayo ng tent at paghahanda ng apoy para sa gabi. Medyo matagal ang naging paghahanda at nang matapos ay basang-basa na ng pawis si Yui dahil sa hirap ng trabaho. Tinanong niya si Daggers kung pwede na ba siyang maligo sa ilog, pero sabi ni Daggers na marami pa silang kailangang gawin na tulad ng pagkuha ng panggatong para sa hapunan. Kaya nag-alok si Lloyd na siya na lang ang kukuha ng kahoy para kay Yui at nagpasalamat si Yui at hinihila si Silica para sabay silang maligo. Makalipas ang ilang sandali si Lloyd ay nasa kagubatan na at nangongolekta ng tuyong kahoy at nang sapat na ang nakuha niya ay naghanda na siyang bumalik sa kampo. Pero bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa malapit sa tubig at sina Yui at Silica nga ay naliligo at tulad ng sabi nila kanina, pero hindi nila inaasahan na may bosselos sa tubig doon at mas masama pa ay wala silang armas sa ngayon, kaya't kung hindi agad kikilos si Lloyd at baka kainin sila. Kaya mabilis siyang dumulas pababa sa gilid ng bangin at nagbibitaw ng maliit na fireball para makuha ang atensyon ng halimaw. Habang abala ang halimaw ay sinabihan ni Lloyd sina Yui at Silica na lumangoy papunta sa pampang,
Pagkatapos ay kinuha niya mula sa imbakan ang kanilang mga sandata at inihagis ito sa kanila habang sabay na nagcast siya ng strength magic sa dalawa. Nang handa na silang lumaban ay tumalon si Yui at isang beses lang humataw ay naputol agad ang isa sa mga ulo ng basilisk. Sumigaw naman si Silica kina Lloyd at Yui na magtago dahil magkakast siya ng fireball at agad silang umatras. Pinakawalan ni Silica ang isang malaking bola ng apoy na tumupok sa natitirang bahagi ng basilisk sa isang bagsak. Nagulat si Silica sa tindi ng lakas na nagawa niya dahil hindi pa siya nakapagpalabas ng ganoon kalakas na magic noon. Hindi niya alam na si Lloyd ay nagcast ng buff spell sa kanya kanina kaya siya lumakas. May punto rin na nalaglag ang tuwalya ni Yui sa harap mismo ni Lloyd pero ayaw na lang niyang pag-usapan iyon. Pagbalik nila sa kampo para makalimot sa nangyari ay nagpa siya si Lloyd na turuan ang lahat kung paano gamitin ang storage magic. Ipinaliwanag niya na kailangang gumamit ng kamay para magbukas ng butas sa espasyo kung saan maaaring ilagay ang mga gamit. Hindi ito kasing dali ng pagkakakwento ni Lloyd pero sinubukan pa rin nilang lahat at di nakapagtataka na walang nakagawa kaagad. Inisip ni Lloyd na baka hindi siya magaling magturo. Pero siniguro sa kanya ni Daggers na maayos naman ang paliwanag niya, kailangan lang talaga ng oras dahil baguhan pa sila. Maya-maya ay nakaisip si Silica ng ideya na gumamit ng incantation habang binibigkas ang spell at nang gawin niya ito ay bumukas nga ang imbakan niya. Dito nila napagtanto ang pagkakamali nila at sinubukan nilang magcast ng tahimik dahil ganoon palagi si Lloyd, pero hindi sila si Lloyd kaya't sinubukan ng lahat na gumamit ng incantation at sa wakas, lahat sila ay nagawang buksan ang kanilang imbakan kahit kailangan pa ng kaunting practice. Kinagabihan matapos ang hapunan ay nakaupo si Lloyd sa tabi ng apoy nang lapitan siya ni Yui. Gusto siyang pasalamatan ni Yui sa pagsali sa kanilang grupo pero sabi ni Lloyd ay hindi na kailangan iyon dahil naghahanap naman talaga siya ng grupong masasalihan. Medyo may guilt pa rin si Yui dahil pakiramdam niya ay pinilit niya si Lloyd. Pero alam ni Lloyd na ginawa lang iyon ni Yui dahil determinado siyang tapusin ang quest. Tinanong ni Lloyd kung bakit sobrang personal para kay Yui ang misyong ito, gayong wala naman siyang koneksyon sa lugar na inaatake. Ipinaliwanag ni Yui na naaalala niya ang kanyang bayan at noong bata pa siya ay sinalakay ito ng mga halimaw. Siya lang ang nag-iisang nakaligtas at mula noon ay bitbit na niya ang trauma, kaya hindi niya kayang manahimik lang habang nangyayari rin ito sa ibang nayon. Biglang may narinig na kakaibang tunog si Lloyd malapit sa kanila kaya't sinabi niya kay Yui na gisingin na ang iba dahil kailangan na nilang kumilos. Ilang saglit lang ay lumitaw ang isang malaking grupo ng mga gagambang kasing laki ng normal na tao na nagmamarcha sa kagubatan. Sa una ay nagawa nilang magtago para iwasan ang laban pero hindi sinasadyang nakatapak si Yui sa isang sanga, kaya nahuli silang lahat ng mga gagamba at agad nilang inilabas ang kanilang mga sandata at naghanda para lumaban. Pero halos agad-agad ay isa sa mga gagamba ang nakakuha ng wand ni Silica at inihagis ito sa tuktok ng isang puno kaya't hindi siya makakagamit ng attack spells. Lumalala ang sitwasyon kaya't si Lloyd ang pumagitna at nagbigay ng utos at una, nagcast siya ng enhancement magic sa lahat para lumakas sila. Pinadala niya si Yui para harangin ang mga gagamba habang inutusan si Cross na kunin ang wand ni Silica mula sa puno. Nang maibalik na kay Silica ang staff ay binanggit ni Lloyd na sabay silang umatake ni Cross para tapusin ang mga halimaw. Naging matagumpay ang plano ni Lloyd at ligtas silang lahat pero nabahala siya na baka lumalabis siya sa pagbibigay ng utos. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi naman siya ang pinuno pero hindi iyon pinansin ng grupo sa katunayan. Natulungan sila ng malaki ng mga utos ni Lloyd dahil may alam siya. Sa totoo lang ay gusto pa nga nila na si Lloyd ang mamuno sa susunod kung mauwi ulit sa delikadong sitwasyon. Kinabukasan ay inayos na nila ang kanilang kampo at itinago sa imbakan ang mga gamit at naghanda na para ipagpatuloy ang paglalakbay, pero si Lloyd ay tila malalim ang iniisip at pakiramdam niya na hindi nagkataon ang pagsulpot ng mga gagamba kagabi. Sa mga sumunod na araw ay kusa nang nagbantay si Lloyd tuwing gabi sakaling may mangyaring katulad ng dati. Pero nagsisimula ng mag-alala ang iba dahil hindi na rin ito maganda para sa kalusugan niya dahil sa lagi siyang napupuyat. Nag-alok silang bumalik sa dating sistema ng salit-salit na pagbabantay pero sabi ni Lloyd ay ayos lang daw siya dahil sanay naman siyang magpuyat. Para sa kanya dahil sa pagiging pangkaraniwan ng kakayahan niya, ito lang daw ang paraan para makatulong siya sa grupo. Pero hindi yun totoo at alam yun ng lahat na kahit ilang beses na siyang pinilit ng iba na maniwala na pambihira ang galing niya,
Nananatili siyang walang kamalay-malay kaya't sabi ni Silica na itigil na muna ang usapan at matulog na lang, pero bago sila tuluyang magpahinga nakiusap muna si Yui kay Lloyd na huwag niyang masyadong pahirapan ang sarili. Kinabukasan ay nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at napansin ni Yui kung gaano kababa ang kumpiyansa ni Lloyd sa sarili, kaya nang makita niyang may binubulong ito habang may ginagawang mahika, nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Lloyd na nagkakast lang siya ng simpleng detection spell para malaman kung may malapit na halimaw, pero wala talagang simple sa ginagawa niya at napakabihira ng ganitong klase ng mahika, at si Yui nga mismo ay hindi pa nakakakilala ng tao na marunong nito. Pero para kay Lloyd ay wala lang yun at sabi niya na hindi naman daw ganoon kalawak ang abot ng spell, ilang kilometro lang pero mas mabuting ulit-ulitin niya ito habang nasa biyahe para masigurong ligtas ang paligid. Sumang-ayon si Yui na malaking tulong ito sa kaligtasan ng kanilang paglalakbay, pero nag-aalala rin siya na baka masyadong mabigat ito para kay Lloyd kung paulit-ulit niyang gagamitin ang ganoong makapangyarihang mahika. Tinanong niya kung may maitutulong siya pero sabi ni Lloyd kaya na niya mag-isa at hindi na kailangan ang tulong niya. Pagsapit ng gabi ay nagising pa rin si Lloyd para magbantay at sa loob ng tent, napaisip sina Yui at Silica kung hindi kaya sila pinagkakatiwalaan ni Lloyd. Alam nilang may kakayahan siya pero hanggang ngayon ay ayaw pa rin itong umasa sa mga kasama niya kahit magkasama naman sila bilang magkakampi, para kay Silica ay hindi naman ito dapat ikabahala dahil normal lang na medyo matagal bago maging kampante ang isang tao sa grupo. Sa katunayan noong una ay halos hindi nga sila nag-uusap ni Yui pero sa paglipas ng panahon ay naging matatag ang samahan nila at naging magkaibigan. Iba lang ang kaso ni Lloyd dahil tila naniniwala itong mahina siya kaya't pinipilit nitong patunayan ang sarili kahit hindi naman kailangan. Para kay Yui ay malamang ay may dahilan kung bakit ganoon si Lloyd at sigurado siyang darating din ang panahon na magbubukas ito sa kanila na kailangan lang ng sapat na oras, samantala sa labas ay abala pa rin si Lloyd sa pagbabantay ng lumapit si Daggers at may hiningi itong pabor. Kailangan daw niya si Lloyd para tumulong sa isang bagay at agad namang pumayag si Lloyd, pero nag-alangan siyang iwan ang pwesto niya bilang tagabantay at buti na lang dumating si Cross at sinabi nitong siya na ang bahala sa pagbabantay habang wala si Lloyd. Kaya pumayag na rin si Lloyd na sumama kay Daggers at pumunta sila sa mas masukal na bahagi ng kagubatan at nag-set up si Daggers ng isang komplikadong sistema ng mga chime sa paligid ng mga puno. Nagtanong si Lloyd kung para saan yun at ipinaliwanag ni Daggers na ang mga chime ay magsisilbing babala kapag may halimaw na lumalapit na ibig sabihin, hindi na kailangang magpupuyat si Lloyd gabi-gabi para magbantay. Tutol sana si Lloyd dahil hindi niya magagamit ang detection magic habang natutulog siya kaya tinanong siya ni Daggers kung ganoon ba talaga kababa ang tiwala niya sa kanila at agad namang itinanggi ni Lloyd, pero base sa kilos niya nitong mga nakaraang araw ay mukhang totoo nga na wala siyang tiwala sa grupo. Lagi siyang nag-i-insist na siya lang ang magsagawa ng paggalugad at ayaw niyang humingi ng tulong o ipagkatiwala ang night watch sa iba. Sinabi ni Lloyd na tiwala naman talaga siya sa kanila, pero matagal na siyang sinanay ni Merlin na dapat kaya niyang gawin lahat mag-isa. Nung unang grupo na sinasalihan niya nang dumating siya sa kapital ay tinawag lang siyang walang silbi kaya't akala niya, kailangan niyang pilitin ang sarili para maging kapakipakinabang sa grupo pero para kay Daggers ay hindi naman pabigat si Lloyd sa kanila. Kahit pa may kabigatan siya ay ayos lang iyon at ang dahilan kung bakit nila binuo ang team ay para matutong umasa sa isa't isa, pero si Lloyd ni minsan ay hindi pa naisip ang ideya ng pag-asa sa iba, kaya't para sa kanya ay malaking revelasyon ito. Naisip ni Daggers kung anong klase ng hirap ang pinagdaanan ni Lloyd para umabot siya sa ganitong pag-iisip, pero sa ngayon ang sabi niya ay mas mabuting matulog na lang muna sila at bumalik sila sa kampo at si Cross ang nagbantay habang si Lloyd at Daggers ay nakapagpahinga sa loob ng tent. Hindi sanay si Lloyd sa ideya ng pagtitiwala pero naisip niyang parang masarap din pala ang magkaroon ng tunay na kasama, kaya gusto niyang subukang magbukas at kinabukasan ay nilapitan ni Lloyd si Yui at tinanong kung pwede ba siyang magigib ng tubig. Natigilan si Yui sa pagkabigla kasi ito ang unang beses na humiling si Lloyd ng tulong sa kanya, pero natuwa siya na sa wakas ay umaasa na si Lloyd sa kanya kaya't masaya siyang pumayag at samantala sa isang kastilyong malapit lang, may isang masamang count na nakatanggap ng ulat na naipwesto na ang lahat ng magic stones gaya ng kanyang utos. Nasiyahan si Michael sa balitang ito dahil naging ayon sa plano ang lahat at dahil sa mga monster attacks na siya mismo ang nagplano. Halos lahat ng adventurers sa kapital ay naipadala na sa mga misyon,
ang natira na lang ay ang mga low-rankang adventurers at ang hero party. Kung tutusin ay mas gugustuhin sana ni Michaels na wala rin ang hero party, pero kampante siyang madali niya itong matatalo gamit ang kanyang puwersa kaya't wala raw dapat ipag-alala at balik naman sa kagubatan, patuloy sa paglalakad ang grupo ni Lloyd. Pero si Yui ay nakakaramdam na ng kaba sa lugar na ito at masyadong tahimik. Napansin din ng iba na simula nang pumasok sila sa bahaging ito ng gubat na wala silang nakasalubong ni isang halimaw. Nagtanong si Yui kay Lloyd kung may kinalaman ba siya sa pagkawala ng mga halimaw. Pero sagot ni Lloyd ang tanging ginagawa lang niya ay ang pagcast ng detection magic at hindi naman ito nakakapanakot ng mga halimaw. Ibig sabihin ay may ibang dahilan kung bakit lumalayo ang mga halimaw kaya't pinalawak ni Lloyd ang range ng detection magic niya para malaman kung ano yun. Pagkatapos ng ilang segundo ng pag-scan ay may nakita na siya at sinabi niya sa grupo na may malaking grupo ng mga halimaw mga 2.5 kilometro mula sa kanila, ayon sa mapa iyon ang direksyon kung saan naruroon ang bukirin na pupuntahan nila. Bago pa sila makapag-usap tungkol doon ay nakiusap si Yui kay Lloyd na scan ang buong lugar sa loob ng 2 kilometro, sinabi ni Lloyd na ginawa na niya iyon at sa kanya parang wala lang. Pero sinabi ng iba na yun ay higit 10 beses na mas malayo kaysa sa kaya ng kahit pinakamagaling na mage. Hindi alam ni Lloyd na nakakabilib ang 2 kilometro pero instinct niya ang maliitin ang sarili kaya't ang sabi niya, hanggang 2 kilometro lang talaga ang kaya ko at malakas yun sa pagkonsumo ng mana, kaya hindi ko pwedeng gawin palagi. Pero kahit ganoon ay sobrang nakakabilib pa rin ito at naiinis na si Yui sa pagiging sobrang manhid ni Lloyd pagdating sa kakayahan niya. Pero may misyon pa silang kailangang tapusin ngayon kaya't mamaya na nila kausapin si Lloyd tungkol sa ugali niya. Pagdating nila sa farm na kahit na alam na nila kung gaano karami ang halimaw ang naghihintay sa kanila, iba pa rin ang pakiramdam kapag nakita na nila ito sa aktwal at bukod pa sa dami ng mga high wolves, naalala ni Lloyd na ayon sa ulat at maraming iba't ibang uri ng halimaw sa horde na ito. Kaya iniisip niya kung nasaan ang iba at sumang-ayon naman ang grupo sa kanya, dahil sigurado silang may mga halimaw sa gubat na mas malakas pa sa mga wolves na naroon, ibig sabihin ay imposibleng nanalo ang mga wolves kung naglaban-laban talaga sila. Nagtanong si Lloyd kay Yui kung alam ba nito kung nasaan ang may-ari ng farm pero hindi rin ito sigurado, ayon daw sa request ay nasugatan ang may-ari at pansamantalang nakikituloy sa anak niya sa lungsod. Biglang napansin ni Cross ang kakaiba sa loob ng farm at sinabi sa iba na tingnan ito, pero hindi makita ng iba dahil mas malayo ang paningin ni Cross kaysa sa kanila at hindi rin makita ni Lloyd kaya gumamit siya ng enhancement magic sa kanyang mga mata, at doon niya nakita ang isang mahiwagang bato na nakalagay sa gitna ng farm. Nilagyan din niya ng buff ang paningin ng iba kaya nakita rin nila ang bato at nagkaisa silang mukhang may masama na dala ito. Ayon sa obserbasyon ni Lloyd ay mukhang ito ay orc magic at naalala niyang minsang sinabi ni Merlin na kayang kontrolin ng orc magic ang mga halimaw. Kaya may gumagamit ng batong iyon upang tipunin ang mga halimaw sa lugar, upang makasiguro ay nagcast ulit ng detection magic si Lloyd at gaya ng inaasahan niya, may isa na namang malaking grupo ng mga halimaw na papalapit sa kanila. Nagtataka siya kung bakit kailangang pag-aksayahan ng panahon para lamang titipunin ang mga halimaw, dahil kung gusto silang tanggalin ay maraming mas madali at mas direktang paraan at habang nag-iisip pa si Lloyd, pinaalala ni Cross na paparating na ang pangalawang horde kaya dapat na silang umatras. Pero binanggit ni Yui na hindi sila pwedeng umatras dahil masisira ang farm kung aalis sila at tinutuligsan naman ni Cross ang ideya dahil imposibleng mapigilan nila ang mahigit 1,000 halimaw, subalit ayon kay Daggers ay hindi na rin sila pwedeng umatras dahil kung tatakbo sila, baka madala nila ang mga halimaw patungo sa nayon. Lahat sila ay nagdadalawang isip sa gagawin nila pero ipinaliwanag ni Lloyd na dapat silang lumaban dahil may naisip siyang plano. Una ay kailangan daw niyang sirain ang Magic Stone at tinanong niya si Cross kung kaya ba nitong tamaan mula sa distansya nila ngayon. Magaling si Cross sa pag-asinta kaya tiwala siyang tatamaan niya ito, pero hindi siya sigurado kung sapat ang lakas para wasakin ito sa isang atake at sabi ni Lloyd ay ayos lang iyon, dahil kung lakas lang ang problema kayang-kaya niya itong punuan gamit ang enhancement magic. Tumutok si Cross at bago siya bumaril ay agad nagcast si Lloyd ng 3 patong ng enhancement magic sa kanya sabay-sabay kay Cross, sa pana at sa palaso, dahil dito ay lumipad ang palaso papunta sa bato at nawasak ito sa isang target. Gulat na gulat si Cross na nagawa niya ito kaya tinanong niya si Lloyd kung ano ang ginawa nito,
Ipinaliwanag ni Lloyd na nilagyan lang niya ng enhancement magic ang lahat para mapalakas ang puwersa ng atake, pero kung tutuusin ay hindi normal sa kahit kaninong mage ang makagawa nito, pero tulad ng dati ay wala na namang malay si Lloyd sa kahusayan niya, kaya para sa kanya, hindi iyon karapat-dapat purihin. Ngayon nasira na ang magic crystal at nagsimulang maglaban-laban ang mga halimaw dahil wala na ang kontrol sa kanila. Kahit hindi man sila magpatayan ng tuluyan na malaki ang mababawas sa bilang nila, at tungkol naman sa isa pang horde, umaasa si Lloyd na titigil ito pagkapinsala ng kristal, pero hindi nangyari iyon. Nagayos ng formation ang grupo habang hinihintay ang pagdating ng mga halimaw, pero unti-unting nawawalan sila ng pag-asa nang makita nila ang dami ng kalaban, subalit sinabi ni Lloyd na kailangan nilang hintayin muna ang tamang pagkakataon bago umatake. Nang malapit na sa posisyon ni Silica ang mga halimaw ay nagbigay siya ng sign, agad namang nagcast si Silica ng Firestorm spell at mas naging epektibo pa ito kaysa inaasahan niya dahil literal nitong sinisingaw ang mga halimaw sa harap niya. Alam ng lahat na hindi ganoon kalakas ang spell ni Silica dati. Kaya tinanong nila si Lloyd kung ano ang ginawa niya at sinabi niyang nagcast lang siya ng mana enhancement at reduce mana consumption kay Silica para maging mas epektibo ang mga spells niya. Ngayon natapos na ang unang bahagi ng plano ay tumakbo si Lloyd papunta kay Cross para ihanda ang susunod na hakbang. Gumamit siya ng mental link na isa palang abilidad ni Lloyd at gamit ang spatial magic. Ipinaabot niya kay Cross ang mga lokasyon ng lahat ng lumilipad na halimaw para mabaril ito sa kabila ng makapal na usok. Di nagtagal ay natapos nilang lahat ang mga lumilipad na halimaw, kaya't oras na para sa huling yugto ng plano ni Lloyd. Tumakbo siya papunta kay Silica at tinanong kung tapos na ba nitong lipulin ang lahat ng halimaw sa lupa. Sabi ni Silica na oo, pero halos ubos na ang mana niya kaya wala na siyang magawa pa, at sinabi ni Lloyd na wag na siyang mag-alala at hiniling na hawakan nito ang kamay niya. Wala mang ideya si Silica kung anong binabalak ni Lloyd na ginawa pa rin niya ito, at nang magdikit ang kanilang mga kamay at nagsimulang maglipat ng mana si Lloyd sa kanya, ginamit ni Silica ang manang iyon para magcast ng spell na lumikha ng ulap sa kagubatan para patayin ang apoy. Pero matapos iyon ay bumagsak siya dahil tuluyan na siyang naubusan ng magic at pagod na rin si Lloyd, pero kahit pinupuri siya ni Yui at ng iba pa dahil sa halos siya ang bumuhat sa buong operasyon, ang tanging iniisip lang ni Lloyd ay kung gaano siya kainutil dahil napagod siya matapos sugpuin ang mahigit 1,000 halimaw. Pagkatapos noon ay hinarap ni Yui at ng iba pa ang natitirang mga halimaw, at pagbalik nila para kamustahin si Lloyd, sinabi nito na kailangan nilang pumunta agad sa kalapit na lungsod dahil sa kutob niya na panlilinlang lang ang lugar na ito at ang totoong target ay ang lungsod ng Ishtar. Nalito ang lahat at inilabas ni Lloyd ang isang kahon ng mana potion mula sa kanyang imbakan. Uminom siya ng isa habang nagpapaliwanag na ang buong misyon ay isang bitag para mailabas ang mga mataas na ranggo na adventurer mula sa Ishtar at mapahina ang depensa nito. Ipinaliwanag ni Cross na may mga bayani at mga Night Order sa Ishtar kaya hindi magiging madali ang pagbagsak ng depensa nito, pero sang-ayon si Dagaz na may punto ang sinabi ni Lloyd at nagpasya si Yui na bumalik agad sa Ishtar para makasiguro, at nagcast si Lloyd ng buff sa buong grupo habang tinatapos ang mana potion. Sinabi niya kay Yui na kailangan na nilang magsimula agad at tumakbo na papunta sa lungsod, at nagulat ang lahat sa bilis niya. Pero nang subukang humahabol ni Yui ay napansin niyang mas mabilis na rin siyang tumatakbo at sumunod ang iba. Hindi na sila masyadong nagulat nang sabihin ni Lloyd na pinalakas niya rin ang bilis nila para makarating agad sa lungsod. Samantala abala si Michelle sa paggawa ng papeles sa kanyang mansyon nang biglang lumitaw ang Demon General na si Grist at sinabing handa na ang kanyang hukbo para sa operasyon. Natutuwa si Michelle sa balitang ito at pinag-usapan nila kung gaano kadali para sa kanila na magpadala ng hukbo sa lungsod ng Ishtar nang walang nakakapansin, salamat sa kapangyarihan ng isang beast folk na babae na kanilang dinukot. Iginiit ni Michelle na patuloy nilang gagamitin ang kapangyarihan nito para sa kanilang kapakinabangan sa hinaharap at iniwan ni Grist sa kanya ang bagay na iyon, samantala ay patuloy na nagmamadali sina Lloyd papuntang Ishtar at tumigil sandali para magpahinga. Kumpiyansa sila na mabilis nilang maaabot ang lungsod sa ganitong bilis, pero nag-aalala si Silica na baka mapagod si Lloyd dahil mahirap panatilihin ang enchantment magic. Sagot niya ay mahirap lang iyon para sa mga hindi sanay, pero tinuruan siya ng kanyang guro na gamitin ito ng matagal kaya nakasanayan na niya. Ikinwento niya ang panahong itinapon siya ni Merlin sa kagubatan at dahil hindi niya kaya talunin ang mga halimaw, tumakbo na lang siya at dahil doon ay napilitan siyang gumawa ng mas bago at mas epektibong spell para manatiling mabilis.
Sinabi niyang impyerno ang naging training niya pero dahil lagi siyang pinapagalitan ni Merlin kapag nahihirapan siya, inisip niyang mahina lang talaga siya at akala niya normal lang ang ganoong training method, pero sinabi ni Silica at Yui na hindi iyon normal. Iniisip pa rin ni Lloyd na mas mahina pa nga ang training niya kaysa sa karaniwan, kaya nagpa siyang mag-ensayo palalo at hindi na alam ng mga babae kung paano itatama ang maling iniisip niya, pagkatapos ay nagpatuloy na muli sa paglalakbay sina Daggers at ang iba pa. Nagcast si Lloyd ng speed increase buff sa kanila at ginamit din ang search magic para masigurong walang mga halimaw sa paligid. Nagpatuloy sila sa paglalakbay pero biglang huminto si Lloyd dahilan para mabangga siya ng lahat at tinanong siya kung anong problema. Sagot niya na may na-detect ang kanyang search skill pero hindi ito tao o halimaw at may masama na kutob siya tungkol dito. Ibinahagi niya na mauna na ang lahat habang siya ay susuri sa pinagmumulan ng kutob niya pero sinabi ni Yui na kung sakaling mapanganib at hindi niya kayang mag-isa, kakailanganin niya ang tulong nila at pumayag si Lloyd at di nagtagal, nakarating sila sa isang kubo at siguradong sigurado na siya na may mga demonyo sa loob. Nagulat ang grupo dahil ang mga demonyo ay nasa kabilang panig ng kabundukan at hindi dapat nandito. Sinabi ni Lloyd na bawal pumasok ang mga demonyo sa teritoryo ng tao pero pinaalala ng iba na ilang taon na nilang binabaliwala ang pagbabawal at patuloy na inaatake ang mga tao. Tinanong nila kung bakit parang hindi niya alam ito at ipinaliwanag niya na wala siyang alaala ng pagkabata dahil inampun siya matapos ang digmaan. Nag-alala ang lahat na baka may masama na alaala silang nabuhay pero tiniyak ni Lloyd na ayos lang siya. Sabi ni Cross ay dapat bumalik agad sa lungsod para i-report ito sa mga knight, pero gusto ni Lloyd na mag-imbestiga muna at ramdam niya sa mga demonyo ang parehong enerhiya na galing sa Black Magic Stone kanina kaya't nag-alerto ang lahat. Sabi niya na kung totoong plano ng mga demonyo na salakayin ang Ishtar mas lalong mahalaga ang investigasyon. Sumang-ayon si Yui dahil kung wala silang gagawin na baka mapahamak ang Ishtar at lumapit sila sa bahay pero walang tao sa loob. Ginamit ulit ni Lloyd ang search skill at nalaman niyang nasa ilalim ng lupa ang mga demonyo, hindi sa mismong bahay. Sabi ni Daggers na dapat maghanap ng pasukan pero nagpa siya si Lloyd na laktawan na iyon at inutusan niya si Silica na gumamit ng earth magic at bago iyon, nagbuff muna siya sa lahat at lumikha si Silica ng malaking hukay sa lupa sa harap nila, dahilan para gumuho ang bubong ng underground tunnel kung saan may mga demonyong nagsasagawa ng ritual. Nagkawatak ang mga demonyo para iwasan ang bumabagsak na debris at agad tumalon si Yui. Sinunggaban ang leeg ng isa at tinanong niya kung anong ginagawa ng mga demonyo sa panig na ito ng kontinente, pero biglang gumamit ng magic ang isa para ihagis ang mga debris sa kanya. Madali lang niyang nablock ang lahat at saka binaril ni Cross ang isang demonyo habang may isa pang nakatakas. Nagtago ang mga demonyo sa likod ng mga bato pero ginamit ulit ni Silica ang kanyang skill para gawing buhangin ang mga iyon at mabunyag sila. Sinubukan nilang umatake sa kanya pero hinarang iyon ni Daggers kaya't napilitan silang tumakas. Tumakbo palabas ang isa at nang habulin ni Yui ay hindi niya mabuksan ang pinto. Dalawa pang demonyo ang sumubok na sumalakay sa kanya at pero naipit ni Cross sa lupa ang mga robe ng mga demonyo, kaya naging madali para kay Yui na pabagsakin sila at sa ganoon ay natalo nila ang tatlong demonyo at agad silang tumakbo para habulin ang huli, na ikinulong ang Beast Girl sa isang kakon at dinala ito habang tumatakas. Dumating sina Lloyd at ang iba pa kasabay nito at nagpasya silang habulin ang tumatakas na demonyo. Nauna sina Yui at Cross at pinlanong salubungin ang demonyo mula sa magkabilang panig at habang sina Lloyd at iba pa ay umaakyat mula sa ilalim. Nakaramdam si Lloyd ng napakalakas na magic signal mula sa kakon at sinabi sa kanyang mga kasama na kailangang makuha nila ito anuman ang mangyari. Hindi nagtagal ay naharangan ni Yui ang daraanan ng demonyo at napagtanto nitong napalibutan na siya. Binanggit ni Lloyd na sumuko na lang ito dahil may mga tanong silang gustong itanong kaso pinili ng demonyo na lumaban at gumawa ito ng magic circle para umatake, pero mabilis na nakareact si Lloyd at lumikha ng mga shield sa harap ng kanyang mga kasama at tumalbog pabalik ang atake sa demonyo at siya mismo ang tinamaan. Pagbagsak nito ay agad tumakbo si Lloyd para ibaba ang kakon at palayain ang Beast Girl sa loob. Binalik nila ito sa kubo at nagpasya si Lloyd na gamutin siya dahil siya lang ang makakapagbigay ng impormasyon ngayon na patay na ang lahat ng demonyo. Namangha sina Yui at Silica sa bilis ng epekto ng kanyang healing magic at sinabi ni Lloyd na inayos niya ang spell para mas gumana ito. Nabigla ang dalawa dahil hindi madaling baguhin ang mga spell pero sabi ni Lloyd ay madalas siyang pinipilit ng kanyang guro na gumawa ng mga bagong spell kaya sanay na siya.
Natuwa ang mga babae pero lalo silang naging curious sa kanyang guro at binanggit ni Lloyd na isa lang itong weirdo. Biglang nagising ang Beast Girl at agad siyang tinanong ng sunod-sunod ni Yui at kabado siyang nagpakilala na ang pangalan niya ay Claire, pero mali ang pagkakarinig ni Yui at tinawag siya kung ano man ang nadinig niya at tinanong ni Yui kung bakit siya dinukot ng mga demonyo at nag-atubili siyang sumagot. Kaya ipinaliwanag ni Lloyd na sila ay mga adventurer na nagligtas sa kanya at sinabi ni Lloyd na may narinig siyang ilang beast folk na may kakayahang kontrolin ang mga halimaw gamit ang mahika, at tinanong kung siya ang may gawa sa pagkontrol sa mga halimaw sa mga farm na binisita nila. Kinumpirma ni Claire na iyon nga ang kanyang kakayahan at ang mga demonyo ang nag-utos sa kanya na gawin iyon, dahil dito ay sigurado na sina Lloyd na gusto ng mga demonyo na salakayin ng mga halimaw ang Ishtar dahil iyon ang daan papasok sa kontinente. Nagpa siya silang bumalik agad para protektahan ito at isama si Claire. Habang nagpapahinga ay naramdaman ni Lloyd ang napakaraming halimaw na papunta sa lungsod, kasunod ang mas malaking hukbo at natakot siyang hindi nila kayang labanan ang lahat kaya't nagpa siya siyang gumawa ng matinding hakbang. Sinabi niya kay Yui at iba pa na mauna na sila sa lungsod para babalaan ang mga knight habang siya ay may iwan kasama si Claire upang gamitin ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang mga halimaw. Samantala sa lungsod ang dating leader ng party ni Lloyd na si Hero Alan ay may ibang problema. Hindi pa siya nakakahanap ng kapalit ni Lloyd bilang white mage dahil tinatanggihan niya lahat kahit sa resume pa lang. Sinabi ng mga babae sa kanyang party na kahit ang pinakamahuhusay na kandidato ay kaya lang mag-cast ng 2 enchantment spell ng sabay, pero tinawag sila ni Alan na mga walang kwentang moron. Sabi ng shield user na si Arena, baka espesyal lang talaga si Lloyd pero pinagtawanan siya ni Alan sa ganoong iniisip. Biglang pumasok ang isang knight at nagdala ng kagyat na mensahe at nakita ng Forest Patrol Unit ang napakalaking hukbo ng halimaw na papalapit at kailangan nila agad ng tulong ng bayani. Nagulat sina Alan at ang kanyang party pero tinanggap niya ang kahilingan. Tuwang-tuwa ang knight at umalis para sabihin ang balita sa iba at pagkaalis nito ay tinanong siya ng mga babae kung kaya ba nilang labanan ang ganoon karami na halimaw ng walang white mage. Sagot ni Alan ay direktang kahilingan ito mula sa kaharian at dapat nilang tanggapin para makapuntos sila. Higit pa rito ay gusto niyang patunayan sa lahat na siya pa rin ang pinakamalakas kahit wala ang walang silbi at support mage sa kanyang grupo. Samantala sina Lloyd at Claire ay nakarating sa isang bangin kung saan kita nila ang isa pang hukbo ng mga halimaw na mas malaki pa kaysa sa paparating sa Ishtar. Kinabahan si Lloyd at napagtanto niyang kapag nagsasanib ang 2 pangkat na ito, siguradong matatapos ang lungsod at sinabi niyang kailangan nilang talunin ang mga ito dito pa lang, at tinanong ni Claire kung may paraan bang mapahinto sila ng hindi pinapatay. Nagulat si Lloyd sa tanong niya pero ipinaliwanag ni Claire na inosente lang ang mga halimaw at biktima ng brainwashing ng mga demonyo, gamit ang kapangyarihan na ninakaw sa kanya at pakiramdam niya ay may pananagutan din siya sa nangyari kaya ayaw niyang masaktan ang mga ito. Naunawaan ni Lloyd na tunay na mahilig sa hayop si Claire at nagmamalasakit kahit sa mga halimaw. Nangako siyang hahanap siya ng paraan para mapigilan ang mga ito nang may pinakamaliit na pinsala at tuwang-tuwa si Claire sa narinig at tinanong ni Lloyd kung kaya ba niyang gamitin ang kapangyarihan para pauwiin ang mga halimaw. Hindi sigurado si Claire kung kaya niyang utusan ang lahat ng halimaw, pero sinabi ni Lloyd na palakasin niya ang mana capacity at spell efficiency nito at nagpa siya si Claire na subukan at humakbang. Naghanda na si Lloyd para e-buff siya pero hindi niya makast ang spell dahil may sagabal na dark device sa loob ng kagubatan. Samantala sa lungsod ay nakarating na si Alan sa Adventurers Guild at pinagtawanan ang mga adventurer doon, tinawag silang mahina para sa trabaho. Nainsulto ang mga adventurer at ipinaliwanag ng mga kasama ni Alan na lahat ng A-rank at mas mataas na party ay wala sa lungsod. Lalo pa niyang nilalait ang mga ito hanggang sa may isang lalaki na muntik nang makipagsuntukan pero pinigilan ng kaibigan dahil hindi dapat labanan ang bayani. Mabuti na lang at dumating ang guildmaster bago lumala ang sitwasyon. Sinabi ng guildmaster na nandito sila para lumaban sa mga halimaw at hindi sa isa't isa at umismid si Alan at ipinahayag ang kanyang plano. Uunahan ng kanilang mga mage ang laban sa pamamagitan ng paggamit ng pinakamalakas nilang spells para patayin agad ang maraming halimaw. Pagkatapos ay siya ang mamumuno sa mga knight at mandirigma para pigilan ang halimaw habang nagre-recharge ang mga mage. Kumpiyansa siya na walang problema ang ilang halimaw sa kanyang brilliant na plano. Ngunit nagduda ang ibang adventurer at nagbiro pa kung nahulog ba siya noong bata pa. Napansin ni Alan ang kanilang hindi pagsang-ayon at tinanong kung may gusto silang sabihin at may isang mage na kabado na nagsabing,
wala silang sapat na lakas para patayin ang napakaraming halimaw sa isang tira at sumang-ayon ang iba. Sinabing kahit isa lang ang patayin ay napakahirap na at galit na sumigaw si Alan na ito ang pinakamababang standard na dapat nilang magawa, pero pati Mage mula sa kanyang sariling grupo ay nagsabing hindi rin siya sigurado, at idinagdag na bumaba ang lakas ng kanyang mga spell nitong mga nakaraang araw kaya hindi na niya kayang gumawa ng malalakas na atake tulad dati. Sumigaw si Alan sa kanya at tinatanong kung bakit itinago niya ito sa kanya ng matagal at mahinang sagot ng babae. Hindi lang siya ang nakaranas nito at lahat din sa party ay nakaramdam ng paghina mula nang tanggalin si Lloyd sa party. Lalong nagalit si Alan sa narinig at tinanong kung bakit nila siya pinagtataksilan at sa pamamagitan ng pananahimik. Sagot ni Rina ay hindi nila siya pinagtaksilan, hindi lang niya napansin dahil naging kampante na siya mula nang maging bayani. Sinabi pa niyang hindi man lang ito nag-e-ensayo kaya't mas nakakalungkot na hindi niya napansin ang pagbabago sa lakas niya. Nagulat ang mga tao sa narinig at tinawag ni Alan si Rina na traidor at sinubukan niya itong suntukin pero madali lang itong naharang ni Rina, dahilan para lalo siyang mawalan ng dignidad sa harap ng lahat at tumakbo siyang nahihiya at sumunod ang mga kasama niya pero naiwan si Rina. Nagpanik ang ibang adventurer dahil mahina ang bayani at hindi nila kayang labanan ang mga halimaw. Pero sinabi ni Rina na magpakatatag sila dahil siya ang mamumuno mula ngayon at ipinahayag niyang aalis na siya sa party ni Alan, dahil hindi na ito karapat-dapat tawaging bayani at lalaban siya kasama ng lahat. Nakahinga ng maluwag ang lahat at sinabi ni Rina na ang pinakamainam nilang tsansa para mabuhay ay hanapin ang White Mage na si Lloyd. Samantala ay natagpuan ni Lloyd at Claire ang isang Black Magic Stone na siyang humahadlang sa spell ni Claire at sinabi ni Lloyd na nakakita na rin sila nito sa ibang lugar at ito ang kumokontrol sa mga halimaw. Ayon kay Claire ay malamang ay marami pang Magic Stone sa paligid dahil masyadong malaki ang hukbo para kontrolin ng isa lang. Tinanong ni Lloyd kung kaya ba niyang ma-detect ang mga Magic Stone at sagot niya ay kaya lang kung malapit sa kanya at sapat na iyon para kay Lloyd. Kaya't ginamit niya ang combo ng Search Magic at Sense Sharing Spell para mabilis mahanap ang iba pang lokasyon ng Magic Stone. Hindi pa man lubos na naiintindihan ni Claire ang sinabi niya, bigla na lang silang ginawang invisible ni Lloyd para makalapit ng hindi napapansin ng mga halimaw at nagsimulang magduda si Claire sa kakayahan ni Lloyd, pero sumunod pa rin siya hanggang sa marating nila ang Magic Stone at ma-neutralize ito gamit ang kapangyarihan niya. Pagkatapos noon ay agad na nakalaya sa kontrol ang mga halimaw at umalis sa lugar, samantala ay handa na ang mga adventurer at knight na salubungin ang mga halimaw sa hangganan ng lungsod, pero kinakabahan ang kapitan ng mga knight sa plano nila. Ang guildmaster naman ay nagpasya na paniwalaan si Rina at ilagay ang tiwala kay Lloyd at mas maaga pa, ikinwento ni Rina sa mga adventurer kung paano naging sikreto at totoong MVP si Lloyd sa party ng bayani at kahit isa siyang White Mage. Pero noong una ay hindi ito agad pinaniwalaan ng mga adventurer. Pero naniwala ang guildmaster at sinabi niya kay Rina na hindi nila makukuha ang tulong ni Lloyd ngayon dahil wala siya sa lungsod at nasa isang quest, at aabutin ng 1 linggo bago siya makabalik. Nagulat si Rina sa narinig pero agad niyang naisip na kaya ni Lloyd na paikliin ang tagal ng biyahe. Hiniling niya sa lahat na ipagsapalaran ang buhay nila sa pagbabalik ni Lloyd at dahil nakapagdesisyon na sila, wala nang nakikitang dahilan ang guildmaster para mag-alala pa at sakto naman, dumating ang hukbo ng mga halimaw at inutusan ni Rina ang mga archer at mage na simulan ang pag-atake. Pinahina ng mga atake ang formation ng mga halimaw at nang tumalon ang mga ito sa mga Trincerra, malalakas na agos ng tubig ang tumatangay sa kanila na nagbigay ng dagdag oras para makabalik sina Lloyd at ang kanyang grupo. Pagsapit ng gabi ay nagpahinga muna ang grupo ni Yui na umaasang makarating agad sa Ishtar para tulungan si Lloyd, samantala sina Lloyd at Claire ay nakarating na rin sa huling Magic Stone at na-neutralize ito at masaya silang lahat ng halimaw ay malaya na, pero agad nag-away ang mga panther at lobo. Bumagsak ang Magic Stone at tinamaan si Claire dahilan para mawala ang kanyang invisibility. Agad na napansin ng mga halimaw si Claire at siya'y nataranta pero mabilis na tumakbo si Lloyd sa kabilang panig at nagpaputok ng mga paputok para mailihis ang atensyon ng mga ito. Samantala ay patuloy na nilalabanan ni Rina at iba pa ang mga halimaw, kaso bumagsak ang kanilang kanang pakpak dahil sa malupit na atake at lalo pang lumala ng mas marami pang halimaw ang papalapit. Nang halos sumuko na ang lahat at isang makapangyarihang fire spell ang tumalo sa mga halimaw, laking tuwa ng lahat nang makita si Yui at ang kanyang S-rank party na sumali sa labanan dahil ibig sabihin ay malapit na rin si Lloyd.
Sa kabilang banda para bang naglalaro si Lloyd ng habulan sa dalawang grupo ng halimaw na humahabol sa kanya, patuloy siyang umiiwas at tumatakbo pero napagtanto niyang hindi pala walang hanggan ang kanyang stamina. Napansin din ni Claire na puro iwas lang siya at hindi umaatake at inisip niyang iyon ay dahil hiningi niya na huwag saktan ang mga halimaw. Nagpa siya si Claire na tulungan siya at nagsimulang kumanta at agad huminto ang mga halimaw sa pagiging agresibo at tahimik na bumalik sa kagubatan. Namangha si Lloyd at tinanong kung paano niya nakontrol ang mga ito. Ipinaliwanag ni Claire na hindi niya talaga kinokontrol ang mga ito at ipinapahayag lang ng kanyang kapangyarihan ang nararamdaman niya at hiniling lang niyang umuwi sila. Nagpasalamat si Lloyd sa kanya sa pagliligtas sa kanyang buhay at sinabi na dapat na silang bumalik sa Ishtar, kung saan nagbigay ng bagong pag-asa ang grupo ni Yui sa depensa pero kahit may tulong nila, mabilis pa ring nakalamang ang mga halimaw. Nasugatan din si Rina sa laban at di nagtagal ay tuluyang nabutas ng mga halimaw ang depensa. Nagsimulang mawalan ng pag-asa ang lahat pero biglang narinig ang matamis na awit ni Claire na pinapalakas ng support magic ni Lloyd para marinig ng malakas. Dahil sa kanyang mahika at agad na kumalma ang mga halimaw at umuwi nang hindi umatake sa tao o kapwa halimaw, nagulat ang lahat sa nangyari at sinabi ni Lloyd kay Claire na maraming buhay ang naligtas ng kanyang kamanghamanghang mahika. Gayunpaman ay hindi pa natapos ang laban dahil may paparating pang grupo ng higanteng rock golems at nagpa siya si Lloyd na pipigilan niya ang mga ito anuman ang mangyari.